Magandang gabi sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Papadudot, matagal na po akong tagapakinig ninyo. Sa katunayan, maging sa personal vlogs ng inyong pamilya ay nakasubscribe na rin po ako sa Gianna Vlogs. At sa mga nakakatakot na kwento ng Kaistorya Horror YouTube channel na inyo pong minamanage. Madalas kong naririnig ang inyong programa sa radyo at syempre sa YouTube dahil na rin sa aking kasambahay. Maganda at may kapupulutan ang aral ang mga buhay ng pag-ibig ng mga namahagi, maging maganda man o hindi ang katapusan ng kwento. Kaya heto, na-inspire din po akong magbahagi ng kwento ko sa inyo kasi alam kong kapupulutan din po ito ng aral. Naniniwala ako sa kasabihang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Dahil natupad ko naman ang mga pangarap ko sa buhay dahil sa aking pagsusumikap at sa awa na rin ng Diyos. Nakatapos ako ng pag-aaral sa kursong engineering. Nakapasa din ako sa licensure exams at naging isang ganap na rehistradong engineer. Nakapagtapos din ako ng master's degree at nakapagturo sa isang universidad. Doon ko nakilala si Diana, isa sa aking estudyante. Papadudot, mabait at magalang na estudyante si Diana. Maganda rin siya at kahit na hindi man siya gaanong kagaling sa klase, nakikita ko naman sa kanya ang pagiging masipag sa pag-aaral. Noong una ay hindi ko naman siya talaga pansin dahil na rin siguro sa pagiging objective ko sa buhay at pagiging profesional bilang isang professor. Ang sabi ko sa sarili ko ay magtrabaho lang ako ng mabuti at walang personalan, ngunit dahil sa kanyang kagandahang asal at bukod sa pagiging maganda ay nagkagusto rin po ako sa kanya. Samantala, mabilis manghina ang aking loob kapag nabalitaan kong maraming nanliligaw kay Diana. Kaya'y minarapat ko noon na hayaan na lamang ang damdamin ko para sa kanya. Pinakitaan ko pa rin siya ng maganda at tinuring ko na espesyal. Isang araw ay hindi ko sinasadyang magkita kami ni Diana sa isang fast food chain malayo sa universidad na pinapasukan namin. Agad ko siyang binati at kinumusta. Kagagaling lang pala niya sa isang meet-up. Sa isang 3 customers na bumili ng kanyang tinitindang minatamis na makapuno na siya mismo ang gumawa. Maganda yan, ipagpatuloy mo lang yan at magiging successful business mo man ka rin. Sabi ko sa kanya na may paghanga. Masipag kasi si Diana at madiskarte, kaya alam ko na balang araw ay magiging matagumpay din siya sa buhay. Thanks, Sir Dominic, masayang wika ni Diana sa akin. Ikaw naman, Diana, huwag mo na akong tawaging sir. Wala tayo sa classroom, nakangiting sabi ko. Siya nga pala, meron pala akong ibibigay sa iyo. Heto, tanggapin mo. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang isang box ng imported chocolates. Paborito kasi niya yon. Ikaw ha, Sir Dominic, pinapataba mo ko. Baka naman maging dabyana na ako nito ha. Biro pa niya. Ayos lang yun. Kahit ano pa ang itsura mo para sa akin, ikaw ang pinaka maganda, ang sabi ko. Pinapahaba mo naman ang hair ko. Anyway, thank you, Sir Dominic. Wika ni Diana sa akin habang kinikilig. Kakasabi ko lang, Dominic na lang ang itawag mo sa akin pag wala tayo sa classroom. Pakiramdam ko kasi napakatanda ko na kapag tinatawag mo pa akong sir. Natatawang dagdag ko. At yun na nga, papadudot, doon nagsimula ang lahat. Mas naging close kami ni Diana at dahil sa ramdam ko rin naman na gusto niya ako, ay unti-unti akong nagkaroon ng self-confidence para ligawan ang dalaga. Hindi nagtagal ay ipinagtapat ko na sa kanya na espesyal siya sa akin at gusto kong manligaw.
On the other hand ay pumayag naman si Diana at in-entertain naman niya ako as her suitor. Hanggang sa isang gabi. Inaya ko siyang mag-dinner sa isang restaurant na malapit sa kanyang bahay. At doon ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. Aaminin ko na sa iyo, panimula pa ni Diana. May gusto ako sa iyo noon pa. Pero hindi ko akalain na it will turn into love, Dominic. I think I'm in love with you. Natuwa ako sa aking narinig mula sa kanya. Yun nga lang medyo nag-alala ako sa kumakalat na feedbacks mula sa mga kaklase ko. Akala nila may relasyon na tayong dalawa. Medyo hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko. Alam mo na parang you and me against the world. Ang peg nating dalawa. Pagpapatuloy pa ng dalaga. Sa pagkakataong yon ay ako naman ang nagsalita. Pero kung sakaling maging tayo, papansinin mo pa ba yung mga chismis nila laban sa atin? Tanong ko sa kanya. Siyempre hindi. Pakialam ba nila sa atin? Buhay natin to no? Dominic, pipiliin pa rin kita no matter what happens. Aniya. Kung ganon, sinasagot mo na ba ang panliligaw ko sa iyo? Curious kong tanong. Tumango siya bilang tugon. Girlfriend mo na ako simula ngayong gabi, Dominic. Dagdag pa niya. Diana, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong araw. Alam mo kapag kasama kita parati akong nakangiti. Parati akong masaya at pakiramdam ko ay kumpletong-kumpleto ang araw ko kapag nakikita kita. Super kumpleto talaga ang araw ko kapag kasama kita. Marahil ito na siguro yung tinatawag na love ang sabi ko. Hinawakan ni Diana ang aking kamay. Dominic, wala akong pakialam kahit na professor pa kita at estudyante mo lang ako. Ang mahalaga sa akin ay masaya ako sa piling ng taong mahal ko. At saka sa tingin ko naman hindi hadlang ang estado natin sa pagmamahala natin. Pareho tayong tao na may karapatang magmahal. Aniya. Pagkatapos ay isang halik ang ibinigay ko sa kanya and she gladly responded. Sa relasyon nating ito ay maraming risk and consequences. Pero handa akong harapin yon para sa iyo. Handa akong magsakripisyo para sa iyo. Tandaan mo, no matter what happens, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Yun ang assurance na ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut, na hindi niya pagsisisihan na ako ang minahal niya. Papa Dudut, doon ay naging official na kami na ni Diana. At syempre hindi rin talaga maiwasan ang mga chismis tungkol sa amin mula sa mga ibang estudyante at ibang mga professors. Naintindihan kong hindi nga naman talaga maganda na magkaroon ng relasyon ng professor at estudyante sa isang university. Kaya pagkatapos ng academic year ay nag-resign na rin ako sa universidad na yon at lumipat po ako sa iba. Samantala ay hindi na rin ako nagdalawang isip noon na mag-resign kasi graduating na rin doon si Diana at isang semester na lang ay gagraduate na siya. Papa Dudut, hindi nawala ang pagmamahala namin sa isa't isa ni Diana. Kahit nga lumipat ako sa ibang university, continuous pa rin ang communication namin at madalas ko rin siyang ihatid sa pag-uwi pagkatapos ng trabaho ko. Sa kabilang banda ay malugod din naman akong tinanggap ng mga magulang ni Diana at ganun din siya sa aking pamilya. Samantalang nagpatuloy ang magandang samahan at pagmamahala namin ni Diana. Mahal na mahal ko si Diana at gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay at magandang bukas. Nangarap akong mapangasawa siya at bumuo ng isang masayang pamilya. Pangarap kong kami may sariling bahay at akin siyang pakakasalan sa lahat ng simbahan na maibigan niya. Pero ramdam ko na hindi sapat ang aking kinikita sa pagtuturo. Kaya naman nag-decide ako mag-apply sa ibang bansa at maswerteng pumasa. Isang gabi nagdiwang kami ng Valentine's Day sa isang restaurant na paborito naming puntahan. At doon ko nga ipinagtapat sa kanya ang plano kong mag-ibang bansa. Bakit sinekreto mo yun sa akin? Tanong sa akin ni Diana na may halong frustration.
Hindi ko naman intensyon na isekreto yun sa'yo. Sasabihin ko rin naman sa'yo. Sabi ko habang kinocomfort ang kasintahan ko. Bakit pa kasi kailangan mo pang umalis, Dominic? Pwede ka namang magtrabaho dito. Naiiyak niyang tanong sa akin. Magandang opportunity kasi ang naghihintay sa akin kapag tinanggap ko ang trabahong yon. At saka gagawin ko ito hindi lang para sa akin kundi para sa future natin. Sa magiging pamilya natin. Diana, kung tutuusin ayaw ko ring mawalay sa'yo. Mahal na mahal kita kaso ito lang yung naisip kong paraan para kumita ng pera at mapaghandaan ang kinabukasan natin, Diana. Hindi naman ako magtatagal doon at saka kapag naroon na ako sa Canada, pinapangako ko sa iyo. Hindi kita kakalimutan. Palagi kitang tatawagan para hindi ka mag-worry sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pero hindi na kita makita ng isang araw nangunguli na ako sa iyo. Ilang buwan at taon pa kaya? Pagpapatuloy pa ni Diana. Teka, sabihin mo sa akin, ilang taong kang lalagi ron para magtrabaho? 3 taon. Sagot ko. Kita mo na? 3 taon? 3 taong kang mawawala na ibulalas ng aking kasintahan. Dominic, mangungulila ako ng sobra sa iyo. Hindi ko kaya. Huwag mo naman akong iwanan, please. Umiiyak niya ang pakiusap sa akin. Pero buo na ang desisyon ko noon, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-asikaso sa mga dokumento at iba pang mga requirements para makalipad na ako papunta sa Canada. At nang maayos kong lahat ng yon at sigurado na ang lahat sa aking pag-alis, isang sorpresa ang nilaan ko kay Diana bago kami magkahiwalay. Bukas na ang alis mo papuntang Canada. Magkakahiwalay na tayo. Nalulungkot na wika ni Diana at halos maiiyak. Niyakap ko ang aking kasintahan para siya ay kumalma. Diana, nangangako ako ngayon sa iyo na pagdating ko doon hindi ako makakalimot na tumawag sa iyo. Hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Diana, pinapangako ko na babalikan kita. At kapag natapos ko na ang kontrata ko magpapakasal na tayong dalawa. Tapos isasama na kita sa Canada at doon tayo magtatayo ng pamilya. Diana, magtatrabaho ako doon sa Canada para din sa kinabukasan natin, ang sabi ko sa kanya. Sige, pipilitin kong unawain ka, Dominic. Ayaw ko mang maging makasarili, kaya heto, susuportahan ko na lang kung ano man ang maging desisyon mo. Aniya, pagkatapos ay tumahan siya sa pag-iyak. Bago pala ako umalis may ibibigay ako sa iyo. Sabi ko sabay kuha sa aking bulsa. Doon ay ibinigay ko sa kanya ang isang singsing na pinag-ipunan ko ng matagal para maibigay lamang sa kanya. Diana, take this ring as a sign of my love, ang sabi ko. Inabot ko ang kanyang kamay at doon ay sinuot ko sa kanyang regalo kong singsing. Yang singsing na yan ang magpapaalala sa iyo ng mga pangako ko sa iyo. Kung nalulungkot ka, tumingin ka lang dito sa singsing. Parang nasa tabi mo na rin ako. Mahal kita, Dominic. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sa pagkakataong yon ay nakita ko kay Diana na gumaan ang kalooban niya dahil sigurado na siyang babalikan ko siya. Papa Dudut, July 2007 ako umalis noon papunta sa Canada. At tulad ng inaasahan ay nahirapan ako mag-adjust doon. Mahirap kasing mawalay sa minamahal mo lalo na kung sobrang layo ng lugar na pinagtatrabahuhan mo. Pero alam kong kailangan naming magtiis ni Diana. Dahil para din sa kinabukasan namin ang ginagawa kong ito. Samantala isang araw ay nagpa siya akong mag-long distance call kay Diana. Dominic, sa totoo lang nahihirapan pa rin akong mag-adjust hanggang ngayon. Sa loob ng 3 buwan simula nang umalis ka, walang araw at gabi na hindi kita naaalala. Madalas akong malungkot Sumasaya lang ako kapag nagte-text ka sa akin o di kaya ay tumatawag.
Pahayag pa ni Diana sa akin. Alam mo Diana, hindi lang ikaw ang nag-a-adjust. Maski ako rin nahihirapan din sa sitwasyon ko. Alam mo ba, may mga araw na napapaisip na ako na umuwi na ng Pilipinas at wag nang tapusin yung kontrata ko pero palaging sumasagi sa isipan ko yung kinabukasan nating dalawa. Kailangan ko mag-ipon ng pera para sa ating dalawa kaya kinakaya ko pa rin ang trabaho ko rito. Ito naman ang sabi ko sa kanya. Papadudot bagamat maraming demands ang aking bagong trabaho ay palagi ko pa rin sinisingit sa aking oras ang pagtawag at pagkumusta kay Diana. Palagi akong tumatawag sa kanya para makibalita. Sinusuportahan din siya sa kanyang pag-aaral at nagpadala ako sa kanya ng pera kapag kinakailangan niya. Pinakita at pinaramdam ko talaga sa kanya na siya pa rin ang aking top priority at nagsasakripisyo ako para sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakapagtapos din si Diana ng kolehiyo at nakahanap agad siya ng trabaho. Ganon pa man, papadudot ay tuloy pa rin ang pagsuporta ko sa kanya financially. Ngunit inamin sa akin ni Diana, madalas pa rin siyang nalulungkot dahil sa pangungulila niya sa akin. Sa totoo lang ay sumasakit ang mga mata ko sa kakaiyak at kakaalala sa iyo. Pag-amin sa akin ni Diana. Ilang beses ko namang kasing sinabi sa iyo na huwag kang iiyak. Buti na lang at hindi ka nagkasakit. Ang sabi ko habang sobrang nag-aalala sa kanya. Matapos lang ang 3 taong kontrata ko rito sa Toronto, uuwi ako kaagad dyan. Samantala, sa tuwing nagkakasakit ako ay labis na nag-aalala ang aking girlfriend. Madalas siyang nagve-video call sa akin at inaalam ang aking kalagayan. Nagkakasakit ako madalas dahil na rin siguro sa pagod at pabago-bagong klima dito sa Canada. At ginagawa ko naman ang lahat para mag-ingat at manatiling malakas. Dominic, huwag ka rin masyadong workaholic ha. Alam kong matindi ang pressure dyan sa trabaho mo pero huwag mong kakalimutan na magpahinga ka. Aanhin mo naman yung bonus at increase sa sweldo mo kung palagi ka na lang nagkakasakit. Tingnan mo nung isang araw, kulang na lang ay lumuha ang lalamunan mo sa sobrang kakaubo. Dominic, huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Yan ang madalas na payo sa akin ng aking kasintahan. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko ang sarili ko. Wika ko at palagi ko namang binibigyan siya ng assurance na okay lamang ako. At wala siyang dapat na ipag-alala sa akin. Papadudot sa totoo lang ay mahirap talaga ang long distance relationship. Nariyan ang madalas mong pangungulila sa taong mahal mo bukod sa madalas kang atakihin ng homesickness. Pero sa kabila noon ay nakuha ko pa rin magtiis dahil iisa lang naman ang nasa isipan ko noon. Ang matupad ang pangarap naming dalawa ni Diana na magtayo ng isang masaya at masaganang pamilya. Samantala buo ang pagtitiwala ko noon kay Diana kaya kampante ako habang nagtatrabaho ako sa Canada. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas naging pressured ako sa trabaho. Ang dami kasing demands ng supervisors ko kaya hindi ko maiwasang ma-stress. Dahil doon ay nawawalan tuloy ako ng panahong makipag-communicate kay Diana. Sa kabilang banda ay may mga pagkakataon din na busy na rin si Diana sa trabaho niya kaya unti-unting nanlamig ang relasyon naming dalawa. Pero dahil sa mahal na mahal ko si Diana, hindi ko hinahayaang masira ang relasyon namin. Isang araw ay nagpa siya akong muling tumawag kay Diana, ilang linggo din kasi akong nawala ng communication sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay nagtampo sa akin ang aking kasintahan. Buti naman at naisipan mo pang tumawag. Akala ko kasi patay ka na. Sabi niya sa akin na may halong pagtatampo. Diana, I'm sorry. Sobrang busy lang kasi lately kaya nawalan ako ng communication sa'yo. Honestly, pressured na rin ako sa trabaho. Ang daming projects na dapat natapusin. Kaya nga pati ang pag-uwi ko sa bahay dinadala ko pa rin yung trabaho ko. Paliwanag ko. Pero baka sa boses ng aking kasintahan ng labis na frustrations
at pag-aalala. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa iyo. Araw-gabi na lang akong palaging kinakabahan sa iyo na baka may nangyari ng masama sa iyo. At saka Dominic, hindi katwiran na busy ka sa trabaho mo kaya ka nawala ng komunikasyon sa akin. Girlfriend mo ko. Kahit na nasa ibang bansa ka, magkaroon ka rin naman ng oras para sa akin. Sabi niya sa akin. Natahimik naman ako sa sinabing yon ni Diana. At doon ay may na-realize ako. Oo, nagkamali nga ako at kailangan kong bumawi sa kanya. Dominic, naiintindihan naman kita. Alam kong mahirap ang trabaho mo at alam ko rin na kaya ka nagsusumikap dyan para makaipon ka ng pera para sa kinabukasan nating dalawa, pagpapatuloy pa ni Diana. Kaso ahanin ko naman ang pera kung hindi ko naman maramdaman ang presensya mo. Ahanin ko naman yung sinasabi mong paghahanda para sa kinabukasan natin. Kung sa oras naman na kailangan kita hindi kita mahagilap. Walang saysay, Dominic. That time, Papa Dudut, ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko dahil na rin sa sobrang stress. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi magkulang sa'yo kaso pressured na talaga ako. Gusto ko na ngang sumuko nasabi kong bigla. Pero hindi ko akalain na mamasamain pala yon ng aking kasintahan. Kung ganun pala Dominic mas mabuti pa siguro mag-cool off muna tayo. Suhestyon niya. Natigilan ako. Naguluhan sa sinabi niyang cool off. Napansin ko na mukhang nakakaistorbo lang ako sa buhay mo. Pagpapatuloy pa ni Diana. Hindi ka nakakaistorbo sa akin, Diana. Kaya ako nagsusumikap dito sa Canada para sa'yo. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo kaunting pangunawa. Wika ko at halos inulit ko lang yung madalas kong sabihin sa kanya noon. Pero ilang beses na kitang inunawa, Dominic. Ilang beses na akong nagparaya kaso sa pagdaan ng panahon, may hinahanap na ako sa relasyon natin na hindi ko makita-kita. Dominic, hindi sapat ang telepono o chat. Gusto ko yung personal kitang nakakausap, nayayakap, nahahalikan. Ahanin ko ang pera kung wala ka naman sa tabi ko. Hindi rin ako magiging masaya, Dominic. Sa pagkakataong yon ay mataas ng boses ng aking girlfriend. Halatang may sama ng loob siya sa akin. Sa kabilang banda ay nanatili pa rin akong speechless. Hindi ko alam kung ano pang klaseng paliwanag ang sasabihin ko sa kanya. Anong mas pipiliin mo? Ako o yung trabaho mo? Maya-maya ay sabi niya sa akin. Lalo lang akong na-confused. Ito na siguro ang pinakamahirap na sitwasyon ng aking buhay, ang papiliin. Kung tutuusin hindi mo naman kailangan magtrabaho sa ibang bansa Ang daming opportunity sa Pilipinas ng isang engineer na tulad mo. Kung iniisip mo naman yung tungkol sa pera, maraming trabaho dito na may malaki ng sweldo. Dominic, maraming paraan para kumita ka ng pera na hindi ka mawawalay sa akin. Kaso yan ang pinili mo Yan ang desisyon mo. Ang sabi ni Diana. Ano Dominic, mamili ka. Ako o ang trabaho mo dyan sa Canada? Hindi ka na ba talaga makakapaghintay, mahal ko? Halos walang lakas ko nang tanong sa kanya. Hindi na. Naibulalas ni Diana sa phone pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Labis na naguluhan ako pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Diana, Papa Dudut. Hindi ako nakatulog at may pagkakataong napapaiyak na ako. Kinabukasan, pagdating sa trabaho ay para akong lutang at wala sa sarili. Kaya tuloy napagalitan ako ng aking boss. Wake up or you're fired, sabi pa nito sa akin. Samantala pagkatapos noon ay sinubukan kong tumawag kay Diana, pero hindi niya sinagot ang tawag ko. Kaya naman naisipan kong tumawag na lamang sa kapatid niyang si Robert na kaklose ko. Doon ay ikinuwento sa akin ni Robert na mayroong lalaking umaaligid kay Diana
na ang pangalan ay Muriel at madalas daw itong kasama ng girlfriend ko. Bukod pa roon ay marami ako nababalitaan tungkol sa pagwawala ni Diana at hindi ko talaga maiwasan na magselos. Pero sa tuwing nagkakausap kami tungkol doon ay madalas na uuwi kami sa tampuhan. Kaya minabuti ko na lamang na huwag na siyang harapin sa mga chismis na naririnig ko tungkol sa katapatan niya sa akin. Pinilit kong iniintindi ang sitwasyon, thinking the other way around, the positive side. Pinilit ko ring ipagwalang bahala ang pangamba na baka may iba na siya o bagong minamahal kahit na hindi na siya sumasagot sa mga email, chat, messages at tawag ko. Samantala'y nag-decide akong mag-file ng vacation leave ng 1 buwan at agad ako umuwi ng Pilipinas para kumustahin si Diana. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Kung nag-file ka ng leave sa trabaho mo nang dahil sa akin, sana hindi mo nalang ginawa. Galit ni Diana sa akin. Diana, patawarin mo na ako. Huwag kang mag-alala. 1 taon na lang ang bubunuin ko at matatapos na rin ang kontrata ko. Magkakasama na tayong dalawa. Ang sabi ko na tila nagmamakaawa at humihingi sa kanya ng pangunawa. Ngunit na natiling matigas ang aking girlfriend. Pasalamat ka pa at nakikipagkita pa ako sa iyo. Sa totoo lang wala akong balak na harapin ka. Nasakta naman ako sa kanyang sinabi sa akin. Ayaw mo na ba ako makita, mahal ko? Dominic, I'm sorry pero naglaho na ang pagmamahal ko sa iyo. Pag-amin ni Diana sa akin. Ang sinabi niyang yon ang parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Labis akong nasaktan at para na ba akong maiiyak. Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan. Ang sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Dominic. Kaya ako nag-decide na makipagkita sa iyo at para formal na makipaghiwalay sa iyo. Pagpapatuloy ni Diana. Meron na akong ibang mahal, si Muriel. Sa kanya ko nakita yung pagmamahal na hinahanap ko na hindi mo na ibigay sa akin. Saan ako nagkulang ha, Diana? Naiiyak kong tanong sa kanya at halos manginig ang buong katawan ko. At tila mawawala na ako ng lakas. Alam mo ang sagot, Dominic. Hindi mo na dapat tinatanong yan sa akin. Ani ni Diana na ang tinutukoy niya ay ang pagtatrabaho ko sa Canada. Tila wala na talaga ni katiting na pangunawa siya sa akin. Pero ginawa ko lang yon para din sa ating dalawa, ang sabi ko. Ngunit agad yung kinontra ni Diana. Para sa ating dalawa o para lang sa iyo, Dominic? Simula nung pumunta ka ng Canada, hindi ko na naramdaman sa iyo na mahal mo ko. Dominic, alam mong marami kang pagkukulang sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung maghanap man ako ng pagmamahal sa ibang lalaki. Deklara niya. Dominic, hindi na ako masaya sa iyo kaya palayain mo na ako. Dagdag pa niya. Umahagulhol naman ako sa mga sinabing yon ni Diana. Nawala na ng saysay ang ginawa kong sakripisyo at pagsusumikap para sa amin ang kasintahan ko. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin ha? Diana, pahabol kong tanong sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang lahat. Ngunit buo na talaga ang desisyon ni Diana. Wala na, ayoko na. Makakalimutan mo rin ako, Dominic. Ito ang mga huli niyang sinabi bago tuluyang umalis at makipaghiwalay sa akin. Papadudot halos hindi ako makahinga noon sa mga sinabing yun sa akin ni Diana. Hindi ko tuloy mapigilan na umiyak. Pero kahit nagustuhin kong makipagbalikan siya sa akin na wala na talagang pag-asa. Hindi na ako mahal pa ni Diana. Simula noon ay hindi muna kami nag-usap pa ng dati kong nobya. Wala naman akong ginawa noon kundi ang umiyak at magsenti lalo na kapag naririnig ko ang theme song naming dalawa sa radyo. Pero sa sakit na nararamdaman ko noon, naging karamay ko ang pamilya ko. Sila ang tumutulong sa akin na tanggapin na lamang ang sitwasyon. Naaliw din ako sa pakikinig sa iyong programa sa YouTube at sa radyo, Papa Dudut. Samantala makalipas ang 3 buwan simula na mag-break up kami ay biglang tumawag sa akin si Diana.
Gusto niyang makipagkita ako sa kanya. Dahil sa mahal ko pa rin siya at sabik pa rin akong makasama siya. Kaya nagpaunlak ako. Nagkita kami sa isang parke at doon ay inabot niya sa akin ang 2 malaking eco bag na naglalaman ng mga bagay na ibinigay ko sa kanya noon. Pati na rin ang mga litrato at love letters na sinulat ko sa kanya noon at ibinabalik na rin niya sa akin. Lahat ng mga magagandang memories natin ay nariyan sa kahunayan. Sabi pa niya sa akin. Bakit mo ba ibabalik sa akin ang mga ito? Tanong ko. Nalulungkot pa rin at tila maiiyak pa rin sa sobrang sakit na aking nararamdaman ng mga oras na yon. Anong gusto mong gawin ko dyan? Itapon ko, ang sabi ni Diana. Sa tono ng kanyang boses ay halatang ayaw na niya akong makausap pa. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Magsimula ulit tayo, Diana, ang sabi ko sa kanya. Alam mong napaka-imposible ng gusto mo, wika niya habang umiiling. Pero hindi pa rin ako tumigil. Walang imposible kung gugustuhin mo, pagpapatuloy ko. Kaso ang problema wala na akong gusto sa'yo. Sorry Dominic, pagkatapos nito ay wag mo na akong guluhin pa. Aniya? Pagkatapos niyang ilapag ang hawak na mga eco bag malapit sa aking paanan. Goodbye Diana. Tanging nausal ko habang tinitignan siya palayo sa akin. Papadudot yun na talaga ang hudyat na tapos na ang lahat sa amin. Lumipas pa nga ang mga araw at ilang linggo ay ramdam ko pa rin ang sakit. Hindi na ako makakain at hindi na makatulog at absent-minded parate. Nagpupunta ako kung saan-saang mag-isa. Naglalakad-lakad kung saan-saan at umiinom ng alak at nagpapakalasing kung saan-saan. Matanggal lamang ang sakit na nararamdaman ko. Minarapat ko na rin na huwag nang bumalik ng abroad dahil wala na ring silbing bumalik pa. At para saan pa. Pagkatapos noon ay muli ako naghanap ng bagong trabaho dito sa Pilipinas at maswerteng nakabalik ako sa pagtuturo. At para tuluyang makamove on ay ibinaling ko na lamang ang nalalabi kong atensyon sa pagsisilbi sa aming simbahan bilang volunteer. At sa awa naman ng Diyos ay unti-unti rin akong nakabangon at muling naramdaman ang kasiyahan kapiling ang aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Papadudot sa ngayon ay nag-aaral ulit ako ng doctorate degree sa engineering at unti-unti ko na rin nakakalimutan si Diana. May mga araw na naaalala ko pa rin siya, Papadudot, at napapangiti na lamang ako minsan sa mga masasaya naming alaala. Ipinagpatuloy ko din ang pagtuturo bilang professor sa ibang university at meron na akong consultancy job as freelancer. Masaya naman ako sa panibagong yugto ng aking buhay. All is going well with me through God's mercy. Nananatili pa rin akong single sa ngayon at pinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang aking love life. Sabi sa laws of physics, for every action there is always an equal and opposite reaction. At siguro sa larangan ng pag-ibig kung natutong magmahal ay dapat matuto ring masaktan. Hindi naman ako galit kay Diana, Papadudot, bagkos ay may natutunan ako sa kanya na hindi kailanman maituturo ng mga libro. Yun ay ang maging matatag sa mga pagsubok at huwag mawala ng pag-asa dahil may bukas pa na darating at malay natin, yun ang nakalaan para sa atin. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aking liham, Papadudot, at maraming salamat din sa mga tagapakinig at mga taga-suporta ng iyong magandang programa. Dalangin ko na sana ay may kapulutan ng aral sa aking naibahaging kwento sa liham na ito. Hanggang dito na lamang, Papadudot, at maraming salamat naway magpatuloy ang pagiging number 1 ng inyong channel at programa sa radyo at sa anumang platform. Lubos na gumagalang, Dominic. Maraming salamat, Dominic, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin dito sa Papadudot Stories. Nakakalungkot sapagkat nauwi sa wala ang pagsasakripisyo ninyong dalawa ni Diana.
dahil sa huli ay hindi nito kinaya para masustain ang inyong long distance relationship. Wala namang mali sa iyong ginawa, Dominic. Sadyang nainip at hindi lang nakapaghintay si Diana sa iyo. Siguro ay dahil na rin sa hindi gaanong matatag ang pagmamahal niya sa iyo. Ngunit ang mahalaga ay nakapag-move on ka na at patuloy mo pa ring hinahanap ang buhay. Huwag kang mag-alala dahil ang right love comes at the right time. Maghintay ka lamang at darating din yan sa iyo in God's perfect time. At sa mga listeners natin na may kaparehong sitwasyon ni na Dominic at Diana, hindi naman talaga distansya ang nakakasira sa long distance relationship, kundi ang kawalan ng tiwala at maling hinala. Hindi nakapaghintay si Diana sa pagbabalik ni Dominic dahil sa tingin ko ay kinulang siya sa pagtitiwala sa kanyang boyfriend. Natuto pa rin nito ang pangako na babalik siya. Sa totoo lang ay hindi masama ang long distance relationship, ngunit para lang ito sa mga matitibay, para sa mga marunong makontento sa isa at sa marunong maghintay at marunong magtiwala. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung sa distansya ninyo lang ay susuko ka na? Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, hindi magiging problema sa inyo kung gaano man kayo kalayo sa isa't isa. Katawan nyo lang ang malayo, hindi ang puso. Muli maraming salamat sa iyo, Dominic, mula sa amin dito sa Papa Dudut YouTube channel. God bless at dalangin naming maging masaya pa ang iyong buhay. Again, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at i-share ang storyang inyong napakinggan. Hanapin din po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw na aming ina-upload. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our personal weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na kayo sa YouTube channel ng aking mga kambal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming pwedeng magawa ang tao ng dahil sa pag-ibig. Minsan ay hindi natin napapansin na nakagagawa na pala tayo ng mga bagay na mali na dahil nabubulag tayo sa pag-ibig na nararamdaman natin. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kaistorya natin na kagaya ko ay halos araw-araw nang nag-aabang sa inyong mga kwento. I'm Sofia, 25 years old at nagtatrabaho bilang cashier sa isang department store dito sa Marikina. Sobrang enjoy talaga ako makinig ng mga sulat na binabasa ninyo. Madalas ay naiiyak pa ako, hindi lang dahil sa kwento, kung hindi dahil na rin sa galing ng inyong pagkakabasa. Kaya naman naisipan ko rin na magbahagi ng kwento ngayong araw. Papa Dudut, nakilala ko si Kate kung saan ako nagtatrabaho dati bilang sales clerk. Magkabatch kami sa training at siya ang una sa mga pinaka-nakaklose ko. Ang dami kasi namin mga bagay na napagkakasunduan. Mga damit, makeup at pati na rin pagdating sa mga tipo ng lalaki. Kaya nga natuwa na rin talaga ako nang maging magkapareho ang schedule namin sa trabaho. Dahil doon ay mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Hi Sofia, hi Kate, bati ni Andrew sa amin. Ang pinakabago sa trabaho at pinakagwapo rin. Hi Andrew, bati naman ni Kate. Uy, kumusta ang second week mo dito sa trabaho? Nakangiting tanong ko. Ayos naman at mukhang hindi ako mahihirapan. Sofia, thank you nga pala sa pagtulong mo na mahanap ko yung isang stock ng sapatos na pinapahanap ng supervisor kanina. Kung hindi mo ko tinulungan, baka napagalitan ako. Tugon niya. Wala yun. Kabisado ko kasi yung mga item doon sa may pwesto natin kaya halos lahat alam ko kung saan nakalagay. Wika ko. Thank you. Kinabahan ako kasi akala ko mapapagalitan na naman ako kagaya nung isang linggo. Babawi na lang ako sa iyo next time. Ililibre kita ng halo-halo kapag nagkasabay ang lunch break natin. Nakangiti pang sabi niya. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin yun. Wika ko. Basta babawi ako sa iyo. O sige,
babalik na ako sa trabaho at baka ma-overbreak pa ako. Bye sa inyo, paalam niya bago umalis sa harapan namin. Grabe, ang gwapo talaga ni Andrew, no? Kinikilig na wika ni Kate. Sobra, ang lakas makaartista ng muka. Pagsang-ayon ko naman. Ang swerte ng magiging girlfriend niya kasi ang daming nagkaka-crush sa kanya dito sa office. Basta Sofia, kung sino man sa atin ang ligawan niya, walang samaan ng loob ha, wika niya. Oo naman, walang lalaki ang makakasira ng friendship natin. Kaagad na tugon ko. Papadudod si Kate na nga ang naging best friend ko sa trabaho. Sa halos 1 taon na pagkakaibigan namin ay wala kami halos pinag-awayan. Kilala na nga ako ng pamilya niya at kilala na rin siya ng pamilya ko bilang best friend ko. Marami ring naiinggit sa amin sa trabaho kasi ang tibay raw ng friendship namin, lalo na nang sabay pa kaming maregular. Kaya nga natutuwa ako kasi si Kate talaga ang kauna-unahang naging kaibigan ko sa first job ko. At dahil parehong malayo ang inuuwian naming bahay, nagdesisyon kami na magsama na rin na umupa ng isang apartment na para sa aming dalawa. Papadudot, regular na kami noon sa trabaho nang makilala namin si Andrew. Bago lang siya sa department namin bilang checker at talaga namang karamihan sa aming mga babae ay kinikilig sa kanya. Artistahin kasi ang datingan ni Andrew. Matangkad, maputi, maskulado tapos ang ganda pa ng ngiti niya. Kaya nga pareho rin kaming kinikilig sa kanya ng best friend at katrabaho kong si Kate. Lalo na kapag binabati kami ni Andrew. Pero hanggang crush lang naman yon at kagaya ng sinabi ko ay alam ko na walang lalaki ang makakasira ng friendship naming dalawa, papadudot. Hi Sofia, pauwi ka na ba? Tanong ni Andrew nang makalapit sa akin. Oo, kaya lang hinihintay ko pa si Kate kasi may binabalikan siyang gamit sa locker room. Tugon ko. Sakto pala kasi wala kang kasama ngayon. Pwede kitang masolo at makausap ng masinsinan. Nakangiting wika niya. Bakit mo naman ako gustong masolo? Pigil ang kilig na tanong ko. Ang totoo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kaya lang nahihiya ako. Panimula pa niya. Huwag ka lang mahiya, ano ba yon? Tanong ko pa. Sofia, ano kasi may gusto kasi ako kay Kate. Pagtatapat niya. Ha? Anong sabi mo? Gulat at pigil ang inis na tanong ko. Ang sabi ko may gusto ko kay Kate sa kaibigan mo. Wika pa niya. Ah, okay. So bakit mo sa akin sinasabi? Ako ba si Kate? Tanong ko pa. Eto talagang si Sofia palabiro. Pagtawa pa ni Andrew. Oo, joke lang talaga yon. Pero bakit mo nga sinasabi sa akin? Pwede mo namang idiretso na lang kay Kate yan. Wika ko pa. Nahihiya kasi ako. Ang tahimik kasi palagi ng kaibigan mo kaya natutorpe tuloy ako. Kaya hihingi sana ako ng pabor. Ilakad mo naman ako kay Kate oh. Tulungan mo ako na ligawan siya. Request pa niya. Ano? At nagpapatulong ka pa sa akin na ligawan si Kate ngayon? Ang ibig kong sabihin sige ba? Iyon lang pala. Pigil ang inis pa na sabi ko. Talaga? Tutulungan mo na ako sa kanya? Grabe, thank you talaga, Sofia. Pero may isang pabor pa sana ako. Ipapabigay ko sana tong paper bag sa kanya. Cake ang laman yan. Kanina ko pa talagang gustong iabot sa kanya. Kaya lang natutorpe talaga ako. Natutuwang wika niya. Sige, ako nang bahala. Wika ko. Ayun oh, salamat talaga sa iyo, Sofia. O sige at aalis na ako at baka bigla nang dumating si Kate. Chat mo na lang sa akin kung anong sasabihin ni Kate dito sa cake na pinabibigay ko sa kanya. Bye Sofia, paalam niya sa akin. Papadudot madalas na ma-assign si Andrew malapit sa pwesto ko kaya naman madalas kaming nakakapagkwentuhan noon. Makulit din siya at palabiro kaya unti-unti ay nagiging close kaming dalawa. Sinabi pa nga noon ni Kate na naiinggit siya kasi napapansin niya ang closeness namin ni Andrew.
Pero ayos lang naman daw kasi alam niya raw na mas maganda ako sa kanya. Walang halong biro yung sinabi niya na yon at alam ko namang totoo rin yon. Kaya nga akala ko ay may gusto talaga sa akin si Andrew. Hindi lang naman kasi ako o si Kate ang nakakapansin na madalas akong kinakausap ni Andrew Papadudot. Pati na rin yung mga ibang katrabaho namin. At nang lapitan niya ako para sabihin na may ipagtatapat siya sa akin ay akala ko talaga na tungkol yon sa feelings niya para sa akin, ayun pala tungkol yon sa feelings niya para kay Kate. At aaminin ko Papadudot na medyo nasaktan din ako noon. Dahil umasa na nga ako na sa akin siya may gusto. Pero ang nasa isip ko noon ay tutupad ako sa pangako namin ni Kate na walang friendship na masisira ng dahilang sa lalaki Papadudot. Papadudot nang sabihin ko noon kay Kate ang tungkol sa sinabi sa akin ni Andrew na may gusto ito sa kanya. Nakita ko na nagpigil siya ng kilig na nararamdaman niya. Siguro kasi alam niya nga na may gusto ako kay Andrew. Tapos ay pati siya ay ine-expect na rin na sa akin ito may gusto. Kaya nga tinanong niya pa sa akin kung ayos lang ba talaga na magpaligaw siya kay Andrew. Siyempre kaagad ko namang sinagot na okay lang. Ayoko namang maging kontrabida ako sa isang totoong kwento ng pag-iibigan. Kaya nga pumayag na rin ako sa request ni Andrew na tulungan ko siya sa gagawin niyang panliligaw kay Kate. Papadudot sa totoo lang si Andrew talaga ang tipo ng lalaki na ideal man ko. Bukod sa gwapo talaga siya, yung ugali niya rin ang nagustuhan ko sa kanya. Nang matuloy nga ang panliligaw niya kay Kate ay doon ko siya mas lalong nakilala. May mga oras kasi na sinasama nila ako sa date nila. Nakita ko kung paano siya maglambing at maging gentleman kay Kate. At hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng selos. Kaya naman hindi na lang ako sumasama sa mga date nilang dalawa Papadudot. Sofia, may gusto pala akong itanong sa iyo. Sa tingin mo ba ay oras na para sagutin ko si Andrew? Tanong pa ni Kate. Ha? Balak mo nang sagutin si Andrew? Balik tanong ko. Oo naman. Oo sana kasi halos isang buwan na rin siyang nanliligaw sa akin. Ramdam ko naman na gusto ko na rin talaga siya at seryoso siya sa panliligaw niya sa akin. Kaya ayun, gusto ko na sanang gawing opisyal ang relasyon naming dalawa. Wika pa niya. Pero hindi ba masyado pang maaga? Alam mo kasi Kate, sa totoo lang medyo nakukulangan pa ako sa effort na pinapakita ni Andrew ngayon. Wika ko. Talaga? Ang sabi pa ni Kate. Oo kasi dapat mas magbigay pa siya ng oras sa iyo. Lalo na kapag wala siyang pasok sa trabaho. Dapat din na mas kilalanin mo pa siya. Kasi baka mamaya biglang magbago ang ugali niya. Pakiramdaman mo muna bago ka gumawa ng desisyon na pwede mong pagsisihan sa uli. Sabi ko naman. Alam mo tama ka. Mahirap na kasi baka masaktan pa ako sa kanya. Dapat talaga na mas kilalanin ko pa siyang mabuti. Thank you Sofia ha. Kasi palagi mo binibigyan ng linaw ang isipan ko kapag naguguluhan ako. Wika niya. Papadudot nagkaroon naman ako ng boyfriend at ibang manliligaw noon. At masasabi ko na walang-wala ang ginawa nilang effort sa ginagawang effort ng panliligaw ni Andrew kay Kate. Mauna kasi si Andrew na matapos sa shift sa trabaho pero maghihintay pa rin siya kay Kate para sabay na silang umuwi. Sinusundo rin niya si Kate Papadudot mula sa apartment namin para sabay na silang pumasok sa trabaho. Tapos ay palagi rin siya nitong pinupuntahan kapag rest day nila. Mahilig din gumawa ng mga maliliit na sorpresa at magbigay ng regalo si Andrew sa kanya. Kaya naman masasabi ko na swerte talaga si Kate kay Andrew. At hindi rin totoo na hindi ko pa nakikita o nararamdaman ang sincerity ni Andrew sa kanya. Sinabi ko lang yon dahil nagsiselos ako. At para na rin hindi muna sagutin ni Kate si Andrew. Pero hindi nagtagal. Dahil na rin sa effort na ginagawa ni Andrew sa panliligaw, sinagot na rin ito ni Kate Papadudot. Kate, bakit mo pala binigay ang extra cellphone mo kay Andrew? Sayang naman yon kasi wala pang kasira-sira. Pag-uusisa ko.
Hindi ko naman binigay. Pinahiram ko lang kasi nasira yung cellphone ng kapatid niya. College na yon kaya kailangan din ng cellphone para makontak ang mga kaklase niya. Tugon pa ni Kate. Naks, ambay talaga ng friend ko. Wika ko. Hindi naman. Sinabi kasi ni Andrew na plano niyang magsangla ng ATM para magkaroon siya ng pera na pambili ng bagong cellphone. Naalala ko na may isa pa pala akong cellphone na hindi ginagamit. Kaya naisipan ko na ipahiram sa kanya kaysa naman masira pa doon sa pinagtataguan ko. Kwento naman niya. Pero sigurado ka ba na ipapahiram niya talaga yon sa kapatid niya at hindi gagamitin sa kalokohan? Alam mo na, baka lang kasi gumagawa siya ng dahilan para makagawa ng kalokohan. Wika ko. Hindi naman siguro gagawin ni Andrew yon, ang sabi pa ni Kate. Nakausap mo ba yung mismong kapatid niya para makumpirma kung nagsasabi si Andrew ng totoo? Pag-uusisa ko. Hindi pa pero malaki naman ang tiwala ko kay Andrew. Alam ko na hindi niya ako lolokohin. Wika pa ni Kate. Alam mo Kate, hindi naman sa pinag-overthink kita ha pero mabuti na yung nag-iingat. Kaya bantayan mong mabuti ang boyfriend mo bago pa siya makagawa ng kalokohan. Paalala ko sa kanya. Papadudot nasaktan talaga ako nang sagutin ni Kate si Andrew at ginawa ko ang lahat para hindi niya makita o maramdaman yon. Nalalo ko pa na excited siyang umuwi noon sa apartment at excited ring sinabi sa akin ng boyfriend niya na si Andrew. Nagulat pa ako kasi nga palagi kong sinasabi sa kanya na huwag munang sasagutin si Andrew. Pero hindi na niya raw napigilan ang sarili niya nang dalhin siya nito sa isang romantic na restaurant. Tapos ay may live band doon na si Andrew din mismo ang kumanta. At sa harap daw ng maraming tao ay tinanong siya ni Andrew kung pwede na siya nitong maging girlfriend. Doon na niya binigay ang pinakahihintay na oo ni Andrew Papadudot. Papadudot parang gusto kong maiyak sa inis at selos ng mga oras na yon. Pero pilit ko talaga yon na tinatago kay Kate. Ginagawa ko ang lahat para hindi niya mahalata ang negatibong epekto ng sinabi niya sa akin. At pinaramdam ko sa kanya na masaya ako kasi alam ko na masaya ang puso niya. Kaya lang ay may mga bagay ako na hindi mapigilan na gawin noon. Yon ay ang bigyan ng dahilan si Kate para mag-isip ng hindi maganda sa relasyon nila ni Andrew Papadudot. Papadudot hindi na regular si Andrew sa trabaho namin pero kaagad naman siyang nagkaroon ng bagong trabaho. At dahil po doon ay hindi na sila araw-araw na nagkikita ni Kate. Sinabi noon ni Kate sa akin na naninibago raw talaga siya kasi nasanay siya na palagi silang magkasama ni Andrew. Ang sabi ko sa kanya kung seryoso si Andrew ay gagawa ito ng paraan para magkita at magkasama sila. Kaya lang ay nahirapan yatang mag-adjust si Andrew sa bago niyang trabaho. At hindi talaga ito madalas na nakakadalaw na sa apartment namin. Hindi na rin tuloy sila madalas na nakakapag-date ni Kate. At ginamit ko ang pagkakataon na yon para guluhin ang relasyon nilang dalawa. Alam ko na mali talaga yon, Papadudot, pero nahihirapan ako kapag nakikita ko na masaya silang dalawa. Kaya naman sinabi ko kay Kate na baka may iba nang kinakalokohang babae si Andrew sa trabaho nito kaya nabawasan na ang oras sa kanya. Sinabi ko na kung mahal siya ni Andrew ay hindi nito hahayaan na mawala ng oras sa kanya. At kung wala itong ginagawang masama ay palagi itong mag-update sa kanya. At dahil nga sa mga sinabi at ginawa ko na yon, nauwi na nga sa pagkukul off ang relasyon nilang dalawa. Kaya humingi ng tulong sa akin si Andrew para magkaayos silang dalawa. Anong sabi mo? May ibang lalaki na pumuporma kay Kate? Naiinis na tanong pa ni Andrew. Oo, may bago kasi kaming katrabaho. Matangkad sa kagwapo tapos madalas doon sa department ni na Kate nakatambay. Halatang may gusto sa kanya kasi sinasabayan pa siyang mag-lunch break. Pag-iimbento ko ng kwento. Bakit naman hinahayaan niya na may pumorma sa kanya?
Hindi pa naman kami nagbi-break. Nag-cool off lang kaming dalawa. Inispang tanong niya. Ewan ko doon sa kaibigan ko. Sabi ko nga sa kanya, iwasan na niya yung lalaki na yun. Pero magkaibigan lang naman daw silang dalawa. At wala daw silang ginagawang masama. Napapailing na sabi ko. Nakakainis naman si Kate. Sobrang nag-i-effort ako na ayusin ang relasyon namin. Pero parang gusto niya talagang sirain ang lahat. Ang hirap naman ito. Kasi parang ako na lang yung umaasa na magkakaayos pa kaming dalawa. Malungkot na wika niya. Huwag ka nang malungkot, Andrew. Sige na, tutulungan kita kay Kate. Basta akong bahala, sisiguraduhin ko na magkakaayos kayong dalawa, ang sabi ko. Papadudot na inis talaga ako noon. Kasi si Kate ang niligawan at naging girlfriend ni Andrew. Kagaya ng binanggit ko kanina, hindi hamak na mas maganda ako kay Kate. Mas sexy rin ako sa kanya at mas mahusay mag-makeup. Ako pang nagturo sa kanya kung ano ang mga kulay na magandang pagsamahin pagdating sa eyeshadow at ano ang mga dress na bagay sa kanya. Alam ko at sigurado ako na hindi hamak na mas lamang ako kay Kate. Pero ang isang boring na kagaya pa rin niya ang piniling ligawan ni Andrew. Kaya naman hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maging kontrabida sa relasyon nila. At aaminin ko na natuwa talaga ako nang malaman ko na nag-cool off na silang dalawa. At nang lapitan nga ako ni Andrew, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na gumawa ng kwento tungkol kay Kate. Ayoko talagang maging masaya sila kaya damay-damay na sa sakit na nararamdaman ko noon, papadudot. Kate, ang totoo, may hindi kasi ako sinasabi sa'yo. Kahapon, nang mag-grocery ako, nakita ko ulit silang dalawa na magkasama. Ang sweet-sweet nga nila tapos nakapway pa si Andrew doon sa babae. Wika ko kay Kate. Hindi totoo ang mga sinasabi ko pero yon ang gusto kong palabasin. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin yan? Tanong pa niya. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Basta ito lang ang sigurado ko. Niloloko ka lang talaga ni Andrew kaya dapat na hindi mo na siya balikan pa. Wika ko pa. Sabi na nga ba, tama ang hinala ko. Sinisiraan mo talaga ako kay Kate Sofia. Ang sabi naman ni Andrew na bigla na lamang lumitaw noon sa tabi namin. Andrew? Bulalas ko. Ano ulit yung sabi mo kanina? Nakita mo ko na may kasamang ibang babae na inakbayan ko pa? Grabe, ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Inis na sabi pa niya. Teka, hindi ko maintindihan Sofia. Anong sinasabi ni Andrew? Baling sa akin ni Kate. Kate, matagal na tayong niloloko ng kaibigan mo na yan. Matagal niya nang sinisirang relasyon nating dalawa. Nung isang araw lang kinausap ko siya para tulungan ako na makapagpaliwanag sa'yo. Pero ang hindi ko alam, puro paninira lang pala ang sasabihin niya sa'yo. Ano Sofia? Tama ako hindi ba? Matagal ka nang may gusto sa akin kaya gusto mong masira ang relasyon namin ni Kate. Baling sa akin ni Andrew. Sofia, totoo ba yung sinasabi ni Andrew? Tanong pa ni Kate. Bigla akong natameme noon habang may namumuong pawis sa noo ko. Umaming ka na kasi. Matagal na kitang nahalata. Hindi ko lang pinapansin nung una dahil kaibigan ka ni Kate. Pero tama pala talaga ang lahat ng hinala ko sa iyo, ano? Bakit hindi ka makapagsalita dyan? Umaming ka na, Sofia. Wika pa ni Andrew. Oo na, tama na lahat ng sinabi mo, Andrew. Pero nagawa ko lang naman yon kasi nasasaktan ako. Dahil mas pinili mo si Kate kesa sa akin. Kahit mas nauna naman tayo naging close. Kahit alam ko na mas lamang ako sa kanya, pasigaw na pag-amin ko. Pero hindi mo man lang ba naiisip na nasasaktan din ako dahil sa ginawa mo na yan? Sofia, tinuring kitang kaibigan. Tunay na kaibigan ko tapos eto lang palang igaganti mo sa akin. Ang sama ng ugali mo. Wika ni Kate. Kung tinuring mo talaga akong kaibigan mo, dapat alam mo na masasaktan ako kapag naging boyfriend mo na si Andrew. Sabi ko pa. Pero tinanong kita kung ayos lang ba na magpaligaw ako sa kanya.
At sinabi mo na okay lang sa'yo. Naiiyak sa inis na sabi ni Kate. At naniwala ka naman sa naging sagot ko? Siyempre, yun ang sasabihin ko sa'yo kasi kaibigan mo nga ako. Pero ang tanga mo naman para hindi maramdaman na nasasaktan na ako, Kate. Wika ko pa. Oo, tanga talaga ako. Kasi naniwala ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kasi nagtiwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil mula ngayon, hindi na ako magpapakatanga bilang isang kaibigan mo. Panunumbat pa niya. Papadudot sa totoo lang ay sobra akong napahiya ng araw na yon sa harapan ng kaibigan ko at sa lalaking gusto ko. Hirap na hirap akong maghanap ng salita para makapagpaliwanag sa kanila. Kaya sinabi ko na lang kung ano ang katotohanan. Na nasasaktan ako ng dahil sa kanilang dalawa kaya ako nagawa ang bagay na yon. Inamin ko na sa kanilang dalawa kung ano ang totoong nararamdaman ko para kay Andrew. Ayoko nang magpanggap at magpaka-plastic sa kanila. Ayoko nang magpanggap na mabait. Siyempre pareho silang nagalit sa akin, Papa Dudut. Ang dami ko pang masasakit na salitang narinig mula sa kanila. Sinabihan ako ni Kate na napaka-plastiko raw na babae at napakagaling umarte. Dahil napaikot ko ang ulo nila ni Andrew. Pareho ko silang napaniwala sa mga sinabi ko sa kanila. Kahit si Andrew ay nakapagbitaw din ng hindi magandang salita sa akin. Ramdam naman daw niya noong una pa lamang na may espesyal akong pagtingin sa kanya. Binaliwala niya lang yon dahil nga alam niya na kaibigan ako ni Kate. Binigay niya rin daw sa akin ang tiwala niya. Yun pala ay nagpapanggap lamang ako na kaibigan sa kanilang dalawa. Hanggang sa maiyak na lamang ako dahil sa mga panunumbat na ginawa nila sa akin, Papa Dudut. Umalis na rin sila noon at naiwan na akong mag-isa. Mag-isa akong bumiyahe pa uwi na umiiyak, Papa Dudut. Doon ko kasi unti-unting na-realize sa mga pagkakamali na nagawa ko. Kung paano ko nasira ang mga tiwalang ibinigay sa akin ng mga taong pinapahalagahan ako. Kung paano ko nasaktan yung dalawang tao na tinuring akong totoong kaibigan. At kung gaano ako naging kasama sa kanilang dalawa. Naging makasarili ako ng dahil sa inis at selos na nararamdaman ko. Papadudot nang makauwi ako ng apartment na abutan ko nag-iimpake na si Kate ng mga gamit niya. Sinubukan ko siyang kausapin pero nauwi lang sa pagtatalo ang lahat at panunumbat niya sa mga nagawa kong kasalanan sa kanila ni Andrew. Muli akong nagsorry pero ang sabi niya, hindi niya pa ako kayang patawarin noon dahil sa galit at sama ng loob na nararamdaman niya. Hanggang sa dumating na rin noon si Andrew sa apartment at sabay na silang umalis ni Kate. Nang pumasok ako sa trabaho kinabukasan, kalat na doon ang ginawa kong muntik ng paninira sa relasyon ni Andrew at Kate. Pinag-usapan talaga nila ako at nakarating sa akin ang masasakit na salitang binitawan ng ibang katrabaho namin. Hindi na rin ako kinausap pa ni Kate noon. At isang buwan ang lumipas nang mag-decide akong mag-resign na mula sa trabaho para na rin sa sarili kong peace of mind. Papadudot tuluyan nang nasira ang friendship namin ni Kate. Pero hindi man kami nagkaayos. Marami naman akong natutunan na kailangan nating ingatan ang tiwala na ibinibigay sa atin ng ibang tao. At hindi tayo dapat magpadala sa galit, inis o selos na nararamdaman natin. Hindi natin yon dapat na ginagamit para makapanakit tayo ng ibang tao. Dito ko na po pala tinatapos ang sulat ko. Yours truly, Sofia. Maraming salamat, Sofia, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo normal naman sa atin ang masaktan. Lalo na kapag hindi nasusuklian ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isang tao. Ayun nga lang ay hindi ka dumaan sa tamang proseso ng pagtanggap sa sakit at kabiguan na naranasan mo. Kaya ang naging resulta ay nasaktan mo ang mga taong pinahalagahan ka sa buhay nila. Pero alam ko naman na napagtanto mo na rin ang naging pagkakamali mo sa nangyaring ito sa buhay mo. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nagiging maayos ang nasirang samahan ninyo ni Kate. Alam ko na darating ang araw na kusang maghihilom ang sugat na nagawa mo sa kanila.
Huwag kalimutan na hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay makikita sa homepage ng Papa Dudut Stories YouTube channel. Ganon din ang Gianna Vlogs. Sana po ay mapanood po ninyo, matesting po ninyong mapanood ang aming personal na YouTube channel ng aking pamilya. Ang title po niyan ay Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong pagtutok araw-araw.